congratulations Thank you po. for graduating. You're able to finish your course in just 3 years. What's the course again? BSBA major in marketing po. Hindi yata. Sobrang fulfilling for you to be able to parang juggle yung pagiging artista mo tapos pag-aaral mo at the same time marami ka pang ginagawa in between. Ano nga po sobrang blessed ko actually nung July. Itong year na to para sa akin napaka-blessed ko lang. Ang daming nangyari sa buhay ko. Ang tagal ko pong nilook forward na matapos ako sa pag-aaral. Parang pakiramdam na nabunutan ako ng tinik. Tapos ngayon makakapag-focus ako sa craft, sa passion at dream ko na gusto kong umarte. Ganon. And at the same time, para siyang matagal kong promise sa sarili ko na makapagtapos ako ng pag-aaral. Yeah. Tapos, parang finally, na ko yung, lahat kasi kami magkakapatid. Ako yung huling nag-graduate. So, feeling ko, ako yung proof na nag-succeed yung parents ko. Yeah. Na mapagtapos nila yung mga anak nila. Pero di ba, magkakapatid? 4 po, bunso ako. bunso ka. Pero di ba, may dati parang gusto mo parang maging parang journalist, gumawa ng something, di ba? Yeah. So now, may chance na or may plano ka na? Gusto ko pa din. Ano Naghahanap. to, mga docu or what? Yes, gusto ko pong gumawa ng mga docu pa din. Naghahanap ako ng kung saan ako pwedeng mag-aral ng pagsusulat. Gusto ko kasi pag nag-release ako ng docu ko, yung talagang pulido. Yung, lalo na ngayon kasi meron akong nakakita sa social media, si Boss Toyo parang nagkaroon siya ng conflict. Like character. Oo, kinontra niya si Cara Delevingne. Importante talaga kapag nag-share ka ng mga ganyang information, nagfa-fact check ka talaga, nagre-research ka ng tama. Ayun. Pero anong mga causes? Di ba pag gagawa ng docu, may mga meron kang causes na gustong supportahan eh. Ano yung mga issue na very close to your heart? Ay, ngayon, sobra. Actually, nagkausap kami ng team ko. Gusto kong pumunta ng Bebe Pampanga. Gusto ko ulit gawan ng footage. I-document ulit yung nangyaring baha sa amin. Kasi Yung baha. naawa talaga ako sa mga nakatira doon. And lalo-lalo na sa pamilya ko. Kasi kapag nag-video call kami ng pamilya ko, pinapakita nila yung baha hanggang dibdib na. Tapos patuloy pa din yung pagtaas ng tubig. So paano sila pag hanggang dibdib na? May second floor ba kayo? Wala po. So talagang Wala bakit sila sa nakatira din tubig? ngayon. Sa Nakabebo. May nakatira. Doon pa rin marami sila. pa rin po kasi hindi naman lahat may choice na lumilipat eh. Yung Hindi iba, ka, yes, tinataas na lang nila yung mga gamit nila. Mm. Kanya-kanyang discard. So kayo, they move out? Hindi pa din po. Sa bahay namin, nagtaasan ng gamit. Yung isang kwarto, naalooban na din ng tubig. Hanggang saan yung tubig dun sa bahay naman? Doon sa gilid po namin hanggang dibdib. Tapos sa loob, hanggang ano pa naman, Tuhod? sa medyo. Yung bahay niyo may second floor. Wala. Wala. Oh, paano sila natutulog? Early this year, nagpataas po kami ng mga kwarto. Kaya yun yung mga nakalitaw po ngayon. Kwarto na lang. Pero kung lalabas ka, dadaan ka pa rin sa... Ay, halos yung buong Makabebe po, halos wala nang makitang daan. Tubig na lahat. Sa buwan? Sa buwan. Opo, nagsasabi. Gano'ng katagal pag yung baha bago mag-subside? Siguro, sa tansya ko lang baka December to na uba. Ganun. Ay, ganun. Kasi parang nung huling interview natin, hindi pa lumulog pa yung Opo. Aljon, walang mga kaso ng lepto. Sa inyo. Wala akong nababalitaan, pero of course, yung tubig doon talagang hindi naman natin makakailang, madumi talaga. Tapos yung may mga piste, yung mga namamatay na insekto, tsaka ano. Ano yun? Pero dun sa lugar nyo, anong usap-usapan? Ano yung cause ng pagbaha dun sa inyo? Sa Ghost Project po talaga, flood control. Actually, madami akong nakikitang nagpo-post about their frustration sa nangyayari. I mean, alam naman namin na, of course, natural, ano pa rin yan, bagyo, pero that's why meron tayong pondo, di ba? Para ma-handle natin yung mga ganitong situation. Yeah. Pero
ayun na, nababalita naman na nag-ghost project talaga sila. Kailan lang ba lumala yung baka to? Actually, parang nung dati nakatira kayo, hindi naman super humuhupa agad yung baka. Yung mga 2012 po, naalala ko, bumabaha sa amin mga 2 weeks ganun, tapos wala na. Tapos every year mas tumatagal, mas tumataas. Pero nung mga pandemic po, halos hindi na nawawala. Sino nakatira dun sa inyo, dun sa bahay, mama mo? Pamilya ko pa rin to. Opo. Wala silang, hindi na inisip lumikas. Or Ayaw hindi na lang iwan yung bahay. Wala kasing naiisipang paglikasan. At saka may mga alaga kaming hayop doon na ayaw naming Mapabayaan, maiwan. Oo. Saka Saka yung mga hayop. pusa, aso. Oo, kasi mahilig ka sa pusa, no? Sa mga Opo. vlogs mo. Yes. So yung pinakamalaking baha, kailan nangyari? Ganyan. Ngayon. At lumalaki pa rin. So ngayon may tubig pa rin. Yes po. Yung baha from last year, mas mataas po ngayon. May panawagan ba sa gobyerno? Of course, opo. Sana